Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng hinabot ng pangaral ng aking channel na ito sa iba't ibang panig na buong maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay July 23, 2025 at pinagpa pong alas 4:23 ng hapon. Ito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa kapulungan. Kahit saan man po kayong dako ng daigdig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan. Kung tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pang-aral, araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Dito po sa Facebook Live. At muli, isang mabiyayang pakinig po. Loobin ni Abay Hawa na mabukas siya ng pangunawa sa bawat isang dadatingan ng pangangaral nito. Isang mapagpalang araw, hapon, at isang maulang hapon sa lahat, lalo na nandito sa mga kapatid sa Pilipinas. Masyadong maulan, ilang araw na. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito, konting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na doon sa ating paksa sa unang Juan 5:2-3. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Yan po yung ating paksa sa hapon pong ito. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na loobin ni Abay Hawa na mapagpatuloy natin. Magandang hapon. Sister Ging Macar, Troy Corsiga, Jen L. Juarez, Brad Emiliano Umali, Noli Tongkua, Juliet Umali, Salori Calderon, Leonardo Corsiga, Sister Elizabeth Denz, Gawal Jeloy Pritz, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Carlo Roll, Melchor Pasis, Brad Edmundo Umali, Sam Rotoni. Magandang hapon sa bawat isa. Brad Carlo Roll, alas 4:27 na po yung ating oras. At doon sa ating ikalwa, so nakita natin na pag wala pala yung banal na espiritu, talagang hindi ka makasusunod sa kalooban. Gaano man yan kadali o gaan, hindi mo rin masusunod dahil wala ho yung banal na espiritu. At saka ho yung banal na espiritu, yan ho yung nagpapatotoo na tayo ay anak ng Diyos.
Kasi marami yung nagpipretend na sila ay anak ng Diyos pero walang patotoo eh. So, magpapatotoo yung banal na espiritu na nasa atin. Yung pinatira sa atin. Meron mo kasing pinatira. Ano, hindi ho yung basta kasi ang dami ho eh. Sa reliyon, makikita natin lahat ng reliyon. Pero mo, sumasampalataya, sumasamba, sumisimba, nananalangin. Nakita niyo yung gawa, effort nila. Pera, oras. Pero sa kabila pala ng ginagawa ng mga reliyon, wala rin pala naman sa isa eh. Walang kabuluhan yung kanilang ginagawa. No? Nakikita natin eh. Kasi wala yung banal na espiritu na nagsisilbing komunikasyon. O, kung wala ho yung banal na espiritu ay baka ibang espiritu nasa tao. Ano? Lisa Indinili Corsiga. Leonardo Corsiga. So kung hindi ang banal na espiritu ang nanahan o naninirahan sa isang tao ay malamang yung espiritu ng sanlibutan. Nakatatawa dahil umaasa kasi ho yung maraming tao na yung kanilang reliyon at talagang ipinagmamalaki pa nga nila ho yan eh. Na di umano, yun lang ang maliligtas, sila lang yung pinubos, sila lang yung may sugo. Pero nakikita natin kapag meron kang banal na espiritu, pinakikita niya ba ihaw na lahat ng reliyon ay parang kasinungalingan ang iniaaral. Ano? Brad Wilfredo Bedes. Kasama na yung kanyang mga magulang at nanonood din sila. Hindi nga lang sila makapag-komento. Si Brad Pedro at Sis Dominga. No? Sister Cristina Juarez. Sister Loren Paulan Fernandez. Ayan, maganda nga po. Alas 4:30 na po. At ulit na po tayo. No? Sana loobin ni Abay Hawa na sa napakarami palang viewers natin, nakita ko nga ho kahapon, napakarami na palang viewers nito. Kung ito lamang ho ay pinagkalooban ni Abay Hawa ng espiritu, napakarami na natin. Kaso nga, talagang si Abay Hawa naman ho ang ano niyan eh, ang magbibigay nun. Ito, yung nakita ko, 46,992 views. Within 28 days, 46,992. 46,000 na. Hindi nga ako makapaniwala, na-post ko ito kahapon eh. Hindi ako makapaniwala na sa loob ng 28 araw ay meron tayong ganito kalaking views. 46,000. Sarap ano kung ito mga ito ay pagkakalooban ni Abay Hawa ng banal na espiritu. So, dito gaya ho nung ating nabanggit nung nakaraan, yung Ezekiel 36, 27, ano? Doon sa isang talata rin ng Ezekiel, sabi niya doon sa 11:19 hanggang 20, tinutukoy niya ang Israel ito. Bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng isang bagong espiritu. Aalisin ko ang pusong bato at kanilang laman. Bibigyan ko sila ng isang pusong laman upang sila'y makalakad sa aking palatuntunan at naingatan ang aking mga tuntunin. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Ibig sabihin, ang Israel ay hindi niya kailanman magiging bayan kung hindi
niya bibigyan ng bagong puso, at saka yun nga ho, yung kanyang espiritu. Napakaganda, pero kanyang espiritu. Walang tao na makapaglalagay. Kaya nga yung aking sinasabi nga na baka mamaya nagpipretend lang na ikaw ay merong Diyos. Kasi makikita ko yan. Sa isang nangangaral na wala naman yung banal na espiritu, hindi naman niya makikita yung kanyang mga inaaralan kung pare-pareho lang naman sila eh. Pare-pareho lang po sila na lumalakad sa laman. Paano makikita ng isang nangangaral na yung pinangangaralan niya ay nasa laman eh. Kasi nga, ang lakad niya, laman din. So, hindi makikita. Hindi pinakikita ko ni Abay-Yabay yan. Kaya ang tao, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang doon sa kanilang inaakala nilang pananampalataya, inaakala nilang pagsamba. Kasi, sa paniwala nila, tinutugunan naman sila materially, financially, akala nila. Hindi lang nila alam yung masama at mabuti, nagbibigay talaga si Abay-Yabay. Yun ang hindi nila alam. Hindi ibig sabihin na kung ikaw financially stable or marami kang ari-arian, tama na yung tinatahak mo. Hindi o ganon. Hindi ganon. Dapat, kasi hindi talaga po pwedeng magsama ho yan eh. Hindi talaga siya pwedeng magsama yung laman at saka yung espiritu. May binabanggit nga doon sa unang 1:20, sabi niya, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Meron mo yun. Ipinagkaloob sa inyo ang banal na espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Ay kung wala yung banal na espiritu, paano malalaman? So, hindi alam yung salitang katotohanan. Kaya, wag ho tayong magtaka dahil kung nakikita natin na ang Katoliko ay sumisimba every Sunday at meron silang novena every Wednesday. Salungat doon sa sinasabi ng kasulatan. Bawal nga Abay-Yabay yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bawal yun, pero ginagawa nila. Ibig sabihin, kaya hindi sila nakasusunod doon sa sinasabi niya, wala yung banal na espiritu. Tatandaan natin, basta ang isang tao ay against kay Abay-Yabay, laban, nasa laman ka. Yun lang po yun. At ang espiritong nasa tao, ayun nakalagay doon sa unang Korinto 2:12. Sabi niya, ngunit ating, sabi niya doon sa mga kapatid sa Korinto, ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, ay di may espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Pero mo, yung ibinigay ni Abay-Yabay, wala pala naman talagang bayad eh. Pero ang ginagawa ng mga relyo, nakita niyo po ba? Sinasabi o nagkukot ng kasulatan, pero nagpapabayad. Maliwanag ko yan ha. Ano sabi? Ulitin ko. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay ng walang bayad ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang tinanggap o ang nasa tao ngayon ay yung espiritu ng sanlibutan, which is yung laman, namumuhay siya ayon sa laman, hindi ayon sa banal na espiritu. Now, Una Korinto 2:6, gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan
sa mga may gulang, bagaman hindi sa karunungan ng sanlibutan ito o ng may mga kapangyarihan ng sanlibutan ito na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Di ba? O 8:1 ng Roma. Ngayon, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo na hindi na lumalakad ayon sa laman. Kung ikaw ay lumalakad sa laman, may hatol ka. Di ba? 8:5 sa isang Roma. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapot ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ngayon, Brad, paano may malalaman kung ang Espiritong nasa akin ay hindi ang banal na Espiritu? Simple lang. Mas busy ka doon sa mga bagay na panglaman. Mas abala ka doon sa mga bagay na panglaman kaysa mga bagay na pang-espiritual. Doon malalaman lang natin ngayon. Pagka ikaw ay naging abala doon sa mga bagay ng panglaman, mas malaki yung oras mo sa mga bagay ng panglaman, Espiritu ng sanlibutan na nasa iyo. Lahat ng reliyon, Espiritu ng sanlibutan na nasa kanila. Lahat wala ho tayong initsapera dyan. Lahat. Mapa-Muslim ka, born again ka, Trinitarian ka, o anumang reliyon. Ang tinanggap nila ay Espiritu ng sanlibutan, kaya ukol sa laman lahat ng kanilang ginagawa. Nagpatayo na simbahan. Wala naman sinasabi yung Espiritu. Nangilak ng ikapong pera. Wala naman sinasabi yung Espiritu. Di ba? O nangilak pa ng pasalamatan. Wala naman sinasabi yung Espiritu. So lahat ng reliyon, lahat, Espiritu ng sanlibutan ang tinanggap, hindi ang banal na Espiritu. Wala akong maliligtas. Kahit isa. Hindi ho kasi batayan yung pagpapatayo mo ng simbahan. Kung yung pagpapatayo mo ng simbahan, mali nga. Hindi naman sinasabi ng banal na Espiritu na magpatayo ka. O di ba maliwanag naman yung sinasabi ni Esteban? Ang katastasan ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. Ay, ba't ka nagpapagawa? Hindi ba? Minsan paulit-ulit na nating narinig para lamang idiin na lahat ng relihiyon na nagpakayo ng simbahan, hindi pala naman iniutos Ay, anong espiritu nga sa kanila? Banal na espiritu ba? Hindi. Yan yung espiritu ng sanlibutan. Kaya nga magkaaway ho yan Yan yung laman. Magkaaway yung laman, magkaaway yung espiritu. So ulitin ko, paano malalaman natin kung ang espiritong nasa atin ay espiritu ng banal na espiritu o espiritu ng sanlibutan? Pagka ang pagiging abala mo ay dito sa buhay na ito, espiritu ng sanlibutan na nasa iyo. Hindi banal na espiritu. Kasi pagka banal na espiritu, kaya ko nga ako binasa kahapon yung mga gawa Nakita niyo kung gaano sila kagilas, nagkakaisa, sa pagtulong sa kapatid. Di ba? Pero mo, mga ari-arian, ipinagbibili. Saka nakakita nun, nung panahon na yun, nung unang siglo. Nakigaya si Ananias at saka si Sapphira. Nakigaya, kasi nagbenta si Bernabe. Kaso, yung, kumbaga, ang ibinigay lamang, yung gusto lang nila. Kasi yung buo yung gusto lang. Kaya sabi ni Pedro, hindi ka naman nagsinungaling sa tao
nagsinungaling ka sa banal na Espiritu. Kaya simple-simple, para malaman natin na yung Espiritu na nasa atin ay Espiritu ng sanlibutan at banal na Espiritu. Pagka naging abala ka sa buhay na ito, Espiritu ng sanlibutan ang nasa iyo. Pag naman ikaw naging abala sa mga bagay na pang-espiritual, ay banal na Espiritu ang nasa iyo. Wala kang iniisip kundi yung bagay na espiritual. Halos yung buong buhay mo, ibabahagi mo na, bibigay mo na kay Abay Hawa dahil siya na yung nagmamando sa iyo. Kaya nga sinasabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay idaragdag sa inyo. Pero yon hindi sinusunod noong mga tao na merong espiritu ng sanlibutan. Nagkukumahog, maagang-maaga pa lamang, talagang trabaho dito, trabaho doon. Yung ending, pagod, lata, problemado. Bakit? Wala si Abay Hawa. Di ba? Wala si Abay Hawa. Ano sabi niya doon sa unang Pedro 1:17? Walang kinikilingi ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginagawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Namumuhay ba na may takot ang mga tao? Hindi. Hindi ko namuhay na may takot kay Abay Hawa. Kasi nga, yung espiritu ng sanlibutan ang nasa kanila, hindi yung banal na espiritu. Ano sabi dito sa 8:4 ng Roma? Ginawa ito ng Diyos upang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Kaya pagka meron kang banal na espiritu, wala yung espiritu ng sanlibutan. Di ba? Simple-simple lang Pagka ikaw ay naging abala sa buhay na ito, espiritu ng sanlibutan, nasa naman ka ay di espiritu ng sanlibutan yan. Aliwanan mo sinasabi ni Pablo dyan. Di ba? Ano nakalagay ito sa Santiago 4:5? Tingnan ninyo. Sabi dun sa ASND, huwag niyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Yung espiritong pinatira sa atin, ayaw niyang may kaagaw. Di ba? Kaya nga, kung ikaw, abala ka sa buhay nito, o di kagaw mo, kagaw nung pagiging abala mo sa mundong ito, kagaw mo yung banal na espiritu. Sabi niya, yun daw pinatira sa atin, ayaw niyang may kagaw. Di ba? Pero ang tanong, naintindihan ba ng maraming tao? Hindi. Malaking letrang no. Hindi naiintindihan ng maraming tao. Bakit? Wala kasi yung banal na espiritong nagtuturo. Wala yung banal na espiritong nagtuturo. Hindi ba? Siya kasi yung nagtuturo wala. So ano nasa kanya ngayon? Di espiritu ng sanlibutan. Kaya pala, sabi mo, kahit na manggigil ka at lumabas na yung litid mo sa leg ng kapapangaral, hindi na mangyayaring dinggin ng mga taong merong espiritu ng sanlibutan. Di ba? Kaya nga, dun sa mga kapatid natin, alam nyo naman sa sarili nyo,
uh, alam na mga kapatid na merong banal na espiritong pinatira si Abayawa. Alam. Hindi po pwedeng hindi malaman. Kasi meron silang ginagawa na hindi nila nagawa nung sila'y nasalaman pa. Yun yung katunayan. Itong ginagawa ko na ito. Marangaral ako araw-araw. Hindi naman ito ginagawa dati. Magtanong kayo sa mga kapatid natin. Once a week lang ako nangangaral. Hindi ganitong araw-araw. Hindi ba? So, doon pala makikita natin, So, may nabago. May pagbabago. Ang daming nabago. Nung makilala ko si Abayawa, magpakilala si Abayawa. At yung pinatira niya sa akin, siya mismo, Kasi yung kanyang espiritu mismo, Nagturo, lahat ng nating napapakinggan, lahat yan, itinuro niya. Wala tayong itinuro ng mga relihiyon. Hindi ba? Ayan, ulitin ko yung Santiago. Sabi niya, huwag niyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Tapos ngayon, abala ka doon. Abala ka doon sa mga bagay na ukol sa sanlibutan. O paano nangyari yun? Na yung pinatira niya, samantalang ikaw, abala dito sa mundong ito, meron bang pinatira sa iyo? Wala. Abala ka Hindi mo na kayo naiisip o naiintindihan. Meron pala siyang ipinagagawa, gaya ng ating paksa. Ito ang palatandaan iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Yun lamang palatandaan na yun Kung meron tayong pag-ibig sa ating kapatid, sa ating kapwa, o palatandaan yun. Di ba? Pagka wala yun, isa lang ibig sabihin nun. Espiritu ng sanlibutan ang nasa atin. Yun nga sinasabi natin, pag-aralan natin, sa loob halimbawa ng isang araw na lumipas, ano ba ang nagawa ko para sa kapatid? Meron ba? Kung meron, di mapalan tayo. Bakit? Nasa atin yung banal na espiritu. Kung wala, lumakad ng isang araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan, nakikinig lang, nanonood lang, walang ginagawa. O yun. Pero ibig sabihin nun, hindi talaga tayo naging abala sa bagay na pang-espiritual. No. Ganun lang kasimple. Ano sabi ho doon sa Efeso 2:2? Na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kung hindi mo maibig yung iyong kapwa, yung iyong kapatid, ayun, anak ka ng pagsuway. Ang espiritong nasa iyo ay espiritu ng sanlibutan, hindi ang banal na espiritu. At tatandaan natin, pagka tayo ay inabot na doon sa katakdaan, kapag wala ho yung espiritong nagbibigay buhay, ibig sabihin nun, patay tayo. Kasi alam niyo ba, ang banal na espiritu, humahatol din. Nagkukonvict din ang banal na espiritu. Kaya hindi na kailangan pa yung pagdating ng Kristo ng mga reliyon. Sabihin natin, namatay ka, na ang espiritu ng sanlibutan na nasa iyo, namatay ka. Sa palagay mo kaya, magkakaroon ka ng buhay na walang gan? Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Sa laman, walang anumang pakinabang. Sa 63 ng Juan. Sige nga, kung ang espiritu nasa atin ngayon ay espiritu ng sanlibutan, inabot ka ng katakdaan, ng kamatayan, yung kayang inaasahan mong buhay na walang gan, nakakamtan mo? Hindi. Kasi nasa laman ka Imbis na yung espiritu, o yung banal na espiritu, ang tumira dyan,
Kaya nga sinasabi niya, hindi ba kayo ang wika ay templo ng Diyos? Hindi ito sa inyong sarili. Kasi kinakailangan talaga yun eh. So makikita natin ngayon sa ating sarili, kung meron ng banal na espiritu na ibinigay sa atin, kasi ibinibigay talaga yun eh. Kaya hindi ka pwedeng mag-pretend. Kung sa reliyon, nakapag-pretend sila, nagkukunwa sila, na sila ay banal, na sila ay mananampalataya, na sila ay kumikilala sa Diyos, sa atin hindi. Pasisinungalingan ka ng banal na espiritu na sinungaling ka, basta nag-pretend ka na nasa iyo yung banal na espiritu. Matutulad ka lang doon sa mag-asawa, si Ananias at saka si Sapphira, na naging hatuloy kamatayan. Di ba? Oo. Ano doon nakalagay doon sa FSB ng unang 1:20? Subalit tumanggap kayo ng kaloob mula sa Kanya na banal, kaya nalalaman ninyo ang buong katotohanan. Magandang balita ng Biblia Tagalog. Ngunit ang ipinagkaloob ng sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. O kaya pala hindi mo malaman yung katotohanan, wala yung banal na Espiritu. Ang nasa iyo, yung Espiritu ng sanlibutan. Kaya, pagka pinag-uusapan na yung buhay dito, bida ka. Bakit? Kasi nga naman, yung Espiritu nasa iyo ay Espiritu ng sanlibutan. Pero pagdating doon sa spiritual, zero. Hindi mo nasunod yung simpleng utos niya. Nano? Ibigin mo yung kapwa. Hindi mo nasunod. Bakit? Bakit hindi mo nasunod? Kasi nga, hindi ka makasusunod doon sa simpleng utos nang wala yung banal na espiritu na ibinahagi mo. At alam niyo ba yung naging katuparan niyan, yung sa Ezekiel na binasa natin? Yan yung naging katuparan doon sa Gawa 2, nung ibuhos yung banal na espiritu sa mga Israelita. Pero tingnan ninyo, hindi rin lahat naligtas. Bakit? O hindi maraming namatay noong 70 AD na mga Hudyo. Kaya tayo rin mga kapatid, tayo mismo sa ating sarili, lumikha si Abayhawa ng kapulungan, at doon sa kapulungan na yon, kung ang pamumuhay natin ay hindi angkop doon sa dapat, kahit na ikaw ay nasa kapulungan at espiritu ng sanlibutan ang nasa iyo, hindi ka rin maliligtas sa kasalanan. Kasi hindi ka rin makasusunod eh. Simple-simple. Saan ba ang kaligtasan? Sa kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Yun pagsalangsang mo sa kautusan. Ano ba ang utos? Ibigin mo ang iyong kapwa. Naibig mo ba ang iyong kapwa? Kung hindi, o di espiritu ng sanlibutan nasa iyo. Kung oo, mapalad ka. Pero kung naibig mo yung iyong kapwa, ay di na ang palad mo, nasunod mo si Abayhawa. Di ba? Lumalakad tayo ngayon doon sa tama. Pero kapag hindi mo naiibig ang iyong kapwa, wala. Kung tanggap ka lang, halimbawa, tanggap ka lang ng tanggap, o paano mong naibig ang iyong kapwa? Di ba? Dapat may gagawin ka eh. Siya nga eh. Ano ba ibinigay niya? Ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang kung ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na. Pero may bugtong na anak ibinigay. May isasakripisyo mo ba yung buhay? Di ba? Nakita natin yung kaloob ni Abayhawa, yung kabutihan ni Abayhawa. Binigay niya kanyang bugtong na anak. Kahit man yan ay nakalaan doon sa Israel, okay lang. At least ngayon, tayo nadamay. Sa kabila noong naging pangyayari na ibinigay sa atin yung kaharian, inalis sa kanila. Dahil nga doon sa ginawa
ng mga Hudyo sa mga Israelita, hindi sila naniwala sa Kristo, pinatay nila ang Kristo. Kaya ho yung 70 AD, paghatol yan sa mga Israelita. Yun ang ipinangangarong ngayon ng mga reliyon na mga Great Tribulation, famine. Yan ay para doon sa Israel, hindi yan para doon sa mga darating pang panahon. Meron yung pagkakamali na yun. Bakit ganon ang aral nila? Wala kasi yung banal na espiritu. Bakit ang Iglesia ni Cristo may sugo, tayo wala? Meron tayo. Di ba? Hindi nga lang si Felix Manalo. Sa kanila si Felix Manalo, itinuro ba ng banal na kasulatan? Hindi. Yun po mga kapatid. Muli tayong nananalangin, nananawagan kay Abayawa. Sabi mo nga ho, siya kasi yung may magbibigay. Siya yung giver ng banal na espiritu Pinatotohanan niya ni Juan. Diba? Siya nagbabautismo. Merong magbabautismo sa inyo. Siya yung magbabautismo sa espiritu at apoy. Yun yung giver ng banal na espiritu na yan. Si Abayawa mismo. Para saan? Para magkaroon tayo ng komunikasyon, masunod natin yung kanyang kalooban. Kasi kung wala ho yan, hindi ho Kaya nasabi mo nga, yung bawat araw na lumilipas, bawat segundo, minuto, oras na ating ginagalaw dito sa mundong ito. Di ba sinasabi nga ni Pablo, doon sa Galatia, habang may pagkakataon. Ano may pagkakataon yan? Habang tayo malakas, buhay. Kasi darating po yung panahon na gustuhin mo man, hindi mo na magawa. Minsan, malakas na lang yung isip, yung katawan, wala na. Minsan, pagka umidad ka na, yung panimbang mo, nawawala na. Sana huwag kang abutin ng ganon. Nakapaglingkod ka. Di ba? Hanggang sa abutin ka nakatakdaan. So yan po mga kapatid, loobin po ni Abayawa, sana. Habang buhay, may pag-asa. At itong ating tinatalakay, malay natin. Lahat naman ng ating tinatalakay araw-araw, yan ho ay para sa atin. Mabago tayo. Kung o kaya ay magpatuloy tayo doon sa ating nasimulan na. Yung iba mabago, yung mga dating hindi ginagawa o ay gagawin na. Sana. Yun o yung ating himok Kasi pagka wala ho talaga yung banal na espiritu, wala. Ibig sabihin, espiritu ng sanlibutan ang nasa atin, hindi si Abayawa. Kahit na kilala mo ang pangalan niya at hindi ka rin naman tumutupad sa kanyang mga inuutos, wala rin. Brother mo daw mali. Malaking bagay bro na araw-araw nakakapag-aral tayo ng salita ni Abayawa. May dumating man, dala ibang aral, kaya mong humarap sa kanila. Totoo yun. Tsaka tatandaan ho natin, pagka yan pinatuloy natin, yan ay nasa unang 1-2. Pagka pinatuloy natin yung merong daladalang ibang aral, may makakasama ka niyan doon sa kanyang masamang gawa. Kaya hindi basta-basta Di ba? Lalo sa reliyon, makakasama ka niyan sa ginagawa niya. Yun yung sinasabi ko nung una, pagka ikaw, Brad, magdodonate ako. Brad, magbibigay ako. Akala mo, nakatulong ka, akala mo, naging pagpapala sa iyo yun, hindi pala. Naging instrumento ka para yung kamalian, yung kasinungalingan, maikalat pa. O di naging nag-connive ka dun sa mali. Di ba? So yun po, loobin po na Abayawa, bukas tuloy po natin. Brad Wilfredo Bedes. Bro Eman, kahit po pala matagal na akong nakikinig at nanonood dito sa Kapulungan, kung wala naman akong ginagawa doon sa utos ni Abayawa na ibigin ko ang aking kapatid, wala rin palang silbi. Wala ho Wala rin saysay. Kaya nga ang lumalabas ho dyan, tinamin nyo, di ba? Kaya nga inimpisan ko, gano'n ba karami? Napakarami. Ayan
46,992 views. Sabi pa niya, great job! You had 46,992 views. Kailan yan? From previous 28 days. Sa loob lamang ng 28 araw. 27%. Sabi niya, oh. Ang dami, di ba? Pero yun ba, may saysay, may silbi? Wala rin eh. Bakit? Kung nanood lang yan, kung nakinig lang yan, at wala yung banal na espiritu, wala silang ginagawa, kundi nanonood lang. Wala rin saysay yung 46,000 na yan. Di ba? Para lang makita natin yung comparison. O nga kahit pala napakaraming views niyan, kahit paabutin ng million yan, at hindi rin pala yan susunod dun sa kalooban ng bayaw, di wala rin saysay. Walang kabuluhan. Di ba? Salamat tayo dahil nagkaroon ng ganun karami. Pero kung ang mangyayari kahit na ganun karami at wala rin yung banal na espiritu, wala na eh. Ganon din sa kapulungan. Kung halimbawa, katulad nga sinasabi ni Brad Wilfredo, kahit na ako matagal nang nakikinig at nanonood dito sa kapulungan, kung wala naman akong ginagawa doon sa utos niya bayawan na ibigin ko ang aking mga kapatid, wala rin silbi. Hindi ba totoo? O di para ka rin lang yung mga tagapanood. Bagamat ikaw ay nasa kapulungan, pero wala kang ginagawa, o di para ka rin lang tagapanood na nasa kanilang espiritu ay espiritu ng sanlibutan, hindi ang banal na espiritu. Kaya nga tinawag yung banal na espiritu, galing mismo kay Abayawa. Rosy Bando, salamat sa inyong mga kapatid, ganun din sa Brad Jesse Juarez. Totoo bro, habang binibigyan pa tayo ng buhay na Abayawa, may pag-asa na baguhin ka pa niya. You know sana yung pagkakataon na yun ay bigyan na natin ng pansin. Kung nung una naging abala tayo, hindi man masamang maghanap ng buhay, hindi masama ako. Bigyan nyo lamang ng pansin na yung pagiging abala mas higit. Bukas ako lulobin ni Bayawa, medyo na tayo eh. Yung comparison nung may asawa at saka dalaga nung panahon ni Pablo, yun nakalagay doon sa unang Korinto 7. Babasahin ko bukas pagkalaloobin. Para makita ninyo yung sinasabi ni Pablo. Kung ano ang ibig niya sabihin na bakit ayaw niya na mapag-asawahin yung mga kapatid noong panahon na yun. Ayan. Ayan. Sister Lori Calderon, salamat po. Abayawa sa akin po. Salamat din sa iyo po. Masalamat po. Teka ha. At meron pa tayong parang meron pa akong binababasa dito na ayun. Sister Lori Calderon, Shirley Bando Abrera, Fortunato Juarez, Sister Eva Jacobe, o yan, magandang hapon. Brad Rodelio Nava, Brad Mel Umali, Fernando Pronevo Abellera, Janmer Corsiga, Sister Vivian Bando Mana, Sebastian Juarez. Pakiano nyo ako, baka mamaya meron akong hindi nababasa, paki-comment lang. Ayun. Ayun, nabasa natin yung kay Brad Edmundo, Gawal Jeloy Prince, yung kay Brad Wilfredo. So yun. Sana nabasa ko lahat. Wala akong nakaligtaan. Sino pa ba? Mr. Elizabeth din. So, nabasa ko na to. Ayun. So,
O, pakatandaan natin, mga kapatid, mahalaga yung ating napakinggan ngayon. Hindi pala lahat mayroong banal na espiritu. Ay di siyempre, yung mga reliyon, wala naman talaga. Yung pang mga yung pang nakikita natin, nagtatrabaho sa gobyerno, sa iba't ibang parte. So nakikita natin, gaano kalaki pala ang mga taong wala talagang banal na espiritu. Espiritu ng sanlibutan pala nasa kanila. Napakarami, bilyon ang bilang mo niyan. Napakarami, bilyon. Kaya doon sa bilyon na yon, sana huwag na tayong makasama pa nila. Marami na sila Di ba? Marami na sila, mga kapatid. Huwag na tayong sumama sa kanila. Ayun, sabi ni Brad Villano, na. Ayun, si Sil Manyoso. Sige po, Lomi po na bayawa. Uli, isang maulang hapon po sa bawat isa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Yahweh, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ng paghahari at ang kapangyarihan, sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain, higit sa lahat sa mga bagay na espiritual. Alam niyo kung bakit ko binibigyan ng diin yun? Yung higit. Higit na pagpapala ang dumating sa atin spiritually kasi nakasalalay ho doon yung buhay doon sa spiritual. Kasi itong mundong ito, ang kapalit ho nito ay kamatayan. Hindi katulad doon sa spiritual, buhay. Kapiraso lang mo, konting panahon lang. Konting panahon lang ang ating ititira dito sa mundo ito. Mas mahaba yung panahon na ikaw ay eternal death. Mas mahaba yun. Di ba? So, muli po, maraming salamat. At sa lahat ng ating mga non-viewers, pasalamat po doon sa napakaraming viewers. Libo-libo salamat po sa inyo lahat. At loob po ni Abayawa na magbukas siya at ng pangunawa. Brad Carlo Roll, ayan, salamat po muli sa tiyaga, paalala, pagtuturo mula sa makapangyarihan ng Abayawa. Salamat kay Abayawa. Kung wala si Abayawa, wala tayo dito. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.